Ngayon mga boss, nilagyan ko ng pavers yung ibabaw ng concrete railing o balustrade. Dito ipapakita ko sa inyo paano ko ginawa at ano yung diskarte ko sa paggawa. Dito mga boss, pumunta muna ako sa tabing dagat kasi kumuha ako ng pebbles. Kumuha ako ng pebbles dito mga boss kasi pumunta ako sa hardware. Sobrang mahal ng pebbles nila. Yung presyo ng pebbles, 380 yung 5 kilo. Samantalang dito sa gilid ng dagat, libre lang yung pebbles. Kahit ilang kilo pa yung kunin mo na pebbles o ilang sako yung kunin mo, wala kang babayaran dito. Pagkatapos ko kumuha ng pebbles, dito naligo muna ako. Naligo muna ako kasi na-miss ko yung pagligo sa dagat. Matagal na kasi hindi ako nakaligo dito sa dagat. Ito palang niliguan ko at kinunan ko ng pebbles. Ang pangalan pala dito, April Beach. Pagkatapos ko naligo, umuwi na ako diretso. Pagdating ko sa bahay dito, binistay ko yung pebbles na dinala ko. Kasi nibalay ko yung mga malalaking pebbles. Kasi yung gagamitin ko lang dito, yung maliit lang na bato. Yung 1/4 size lang. Pagkatapos ko binistay yung pebbles mga boss, dito kinating-katingan ko muna yung ibabaw ng concrete railing. Ang purpose nito mga boss, para didikit talaga yung wet cement at yung pebbles na ilalagay ko dito sa ibabaw ng concrete railing. Tapos dito tinanggal ko yung alikabok gamit yung tubig. Pagkatapos ko nalinisan, dito nilagyan ko ng purma sa gilid. Yung ginamit ko na kahoy dito, 1/4. At dito nilagyan ko ng clip na bakal. Pagkatapos ko nalagyan ng purma yung gilid, dito hinalo ko na yung pebbles at yung white cement. Bago ko to hinalo mga boss, hinugasan ko muna yung pebbles para iwas sa kalawang sa bakal. Pwede naman hindi hugasan kasi wala namang bakal yung paglalagyan ng pebbles. Pero mas maganda yung sigurado kasi yung paglalagyan na railing, may bakal yun. Dito nilagyan ko muna ng purong white cement yung sa ilalim para iwas kapak. Pagkatapos ko nalagyan ng purong basa na white cement, nilagay ko na yung hinalo ko na pebbles at white cement. Yung paglagay ko dito ng pebbles mga boss, binabibrate ko na ang palita para iwas kapak tapos walang air bubbles. Pagkatapos ko na-vibrate gamit yung palita, dito ginamitan ko ng rodila para patag na patag talaga yung nilagay ko na pebbles at white cement dito sa ibabaw ng railing. Gabi na ako natapos ito kasi pinatuyo ko muna yung white cement bago ko ni rodila. Makalipas isang gabi dito tinanggal ko na yung kahoy na ginawa kong purma sa gilid. Dito binaping ko na gamit yung grinder na malaki. Yung gamit ko pala na liha dito mga boss, number 36. Ang naubos ko na liha dito na number 36, 2P. Binaping ko talaga ng matagal para lumabas yung kulay ng bato. Kasi nasubrahan ko paglagay ng white cement. Binaping ko rin yung kanto para maganda tingnan tapos hindi delikado sa mga bata. Katapos ko na bapping mga boss, dito nilagyan ko na ng floor wax na puti. At pinunasan ko gamit yung damit na luma. Hindi ko na nagamitan ng cotton bapping kasi ibabapping ko pa to ulit. Gusto ko kasi na makinis tapos patag na patag talaga. Hindi ko natapos kasi naubusan ako ng pambapping na liha. Naubos yung number 36 na liha kaya hindi ko natapos. Sa sunod na video mga boss, ipapakita ko naman sa inyo yung pagpintura ko dito sa baluster at dito sa concrete railing. At sana nagustuhan ninyo tong video mga boss. At kung nagustuhan ninyo tong video mga boss, paki-like naman at share.